Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin, ito hong lumabas po ngayon na latest survey po mga kabida, presidential survey po ng Pulse Asia. Ano pa? Na? Okay? Sa article po ng Politico, ito po mga kabida, ang headline po nila dito is Sara Duterte for President, she's top pick in new survey, okay? Siya po yung nanguna po mga kabida sa pinaka-latest na survey po ng Pulse Asia. Ayan. Babasahin natin ito kung kanilang article. Ano po, na? Ito po. Vice President Sara Duterte continues to lead the pack for the 2028 presidential race based on the latest survey result. If the May 2028 polls are held today, the daughter of the former President Rodrigo Duterte would come out on top with 39% of the vote based on a Pulse Asia survey conducted from February 20 to 26. So ilang araw ba yon yung survey? 7 days, di ba? Okay? 20 to 26. So 7 days po yun. Ano po? Na? Ito pa po. Sumunod po sa kanya po mga kabida ay ito pong kanyang mahigpit na katunggali sa pagkapangulo po ng Pilipinas. Ito pong si Senator Raffy Tulfo na nakakuha po mga kabida ng 28%, followed by Senator Grace po with 14%. So ilan yung agwat po nila, yung gap po between the Vice President and Senator Raffy. So, nasa 11% po, mga kabida, no? Pero ito pong si Grace po and Raffy Tulfo, malayong-malayo po, mga kabida. 14% yung gap po nila, no? How much more dun ho sa gap po nila kay Vice President Sara Duterte, no? Napakalayo po. Okay? Then, pangatlo po, mga kabida, ito pong si Senator Risa Hontiveros, pang-apat pala, no? Risa Hontiveros at House Speaker Martin Romualdez na nakakuha po mga kabida ng 5% and 1% respectively. So meaning 5% po yung nakuha po ni Risa and 1% lang po ito pong si Speaker Martin Romualdez. Despite po sa napakaraming pera mga kabida na inilabas po itong si Speaker Martin Romualdez doon ho sa pamimigay po ng mga ayuda po mga kabida, ito po yung kanya hong nakuhang percentage po, 1% lang po, Sino kayang pumili dito sa 1% sa kanya, para po sa kanya, Kawawa naman po, Ito pa po, mga kabida. The survey asked respondents. Ito po yung tanong, ha? Ito po yung tanong po, tinanong po ng Pulse Asia po, If the May 2028 elections are held today, and the following are the candidates, we would like to ask whom you will vote for as president in the following list. So, ang ibig sabihin po doon, okay, tinanong po yung mga respondents, okay, kung sino-sino sa mga kandidato ho sa pagkapangulo po ng Pilipinas ang pipiliin po ninyo dito ho sa listahan. Yun yung tanong po mga kabida, Kung ang election po ay gagawin today, So, yun po yung tanong, napakasimple yun, Hindi po leading yun mga kabida, Unlike sa ibang mga tanong, leading yun. Kaya siguro, yung unexpected at surprisingly candidates po mga kabida, ang lumabas po na nanguna, Kasi magdedepende kasi yan sa tanong, Okay? Ito, mas maganda yung tanong po ng Pulse Asia, Specific talaga, mga kabida. Okay? Now, bakit ganito po kalaki yung lamang po ni VP Sara dun ho sa pangalawa po mga kabida na si Senator Raffy Tulfo? Ito po ba ay resulta po ng sympathy vote ng mga tao dahil ho sa nangyari po kay Vice President Sara Duterte ay alam naman po natin kung gaano po ginipit po itong si VP Sara po mga kabida. Of course, halata naman po ng House of Representatives,
yung mga aligasyon po na ibinato po sa kanya, yung aligasyon po ng corruption, no? Yung paggamit po ng confidential fund, yung misuse po ng confidential funds, okay? So, yung threat daw, no? Laban po sa Pangulo at saka sa First Lady and even to the Speaker of the House, no? Yung mga ganong issue po mga kabida, ano po, no? Yung ibinabato po laban po sa Vice Presidente despite that issues na yan, ano? Ito po yung resulta, okay? Napakalaki yung agwat po, no? Ni VP Sara at ito pong si Senator Raffy Tulfo. So ito po ba ay sympathy vote? Okay? By the way, hindi po kasali po dito mga kabida, ha? Itong latest po na ganap, ano po? Like ito pong pagkakaresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? How much more kaya kung pumasok itong nangyari po kay dating Pangulong Duterte dito ho sa survey. So, most likely napakalayo siguro yung lamang, ano po, mga kabida, no? So, ang ibig pong sabihin yan, since 39% po ang pumili po sa Vice Presidente para magiging presidente po ng Pilipinas come 2028, despite doon ho sa mga aligasyon laban po sa kanya, naniniwala pa rin yung taong bayan po sa kanya, ano po, na? Yung 39% may tiwala pa rin sa Vice Presidente na maganda yung kanya hong pamumuno kung sakali hong magiging presidente po siya ng Pilipinas come 2028, ano po. So, yun po, no? Indikasyon po yun, okay? Kaya nga, minsan, nung nabasa ko po itong resulta mga kabida, napaisip po ako, inukumpara ko yung mga service result nung ibang mga survey firms, lalong-lalo na po yung survey po para ho sa trust rating, ano? Kasi alam naman po natin, mostly doon sa mga survey firms like Okta Research, SWS, bumagsak talaga yung trust rating po ni VP Sara, ano po mga kabida, no? Now, mas mayroong ngang instance doon na mas lamang pa itong si Speaker Romualdez when it comes to trust rating, ano? Versus the Vice President and even the President of the Republic of the Philippines, ano? Kaya ito, hindi ko ma-reconcile, kumbaga, hindi ko ma-gets yung logic niya, no? Kung bakit doon ho sa surveys on trust rating, napakababa po itong si VP Sara. And here comes, pumili po yung mga tao, 39%, para maging presidente po ng Pilipinas, napakataas po, ano? Hindi ko magets. Kasi ho, pag pinili mo isang tao na mamuno po mga kabida, come 2028, ibig sabihin yan, meron kang tiwala po, ano? Yung trust rating, ganun din yon, no? 39% sana. Pero ang nangyari po, yun, okay? Ang nangyari po, mababa yung trust rating, pero dito ho sa kagustuhan po ng tao na maging presidente po itong si VP Sara, napakataas po mga kabida. So, yun po, no? Sana tuloy-tuloy po ito at masustain po ito ng Vice Presidente, ano po? Okay? And most likely, baka masustain po ito, no? Kung ipapasok po itong latest na ganap po ngayon, no? Itong pagkaka-aresto po ng kanyang ama. Kasi ho, based on observations, ano? Halos lahat po. Lahat ng mga tao po ngayon, mga kabida, sympathetic masyado, ano po? Sa dating Pangulo, mga kabida. Dito sa kanyang kapalaran po, ano? Inaresto po mga kabida at dinala po doon ho sa International Court, International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. So, ang opposition figure na po ngayon mga kabida, yung face of the opposition ay ito na pong si Vice President Sara Duterte, hindi na po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano pa, no? So, titingnan na lang po natin sa susunod pang mga surveys. I don't know, sa ibang survey firms, no? Yung SWS or ito pong Okta Research or Tanjiri, ano po. Kung ganito po ba yung magiging resulta po mga kabida sa surveys po nila, no? Alright, para po sa inyong komento at opinion, you can comment down mga kabida. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.